Professor Froilan Calilong, isang political analyst. Prof, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen. Magandang hapon po, Professor. Yes, good evening po. Good evening ka Henry and Ma'am Karen. Good evening. Kay aming natawagan uli sapagkat siguro makahingi uli kami sa inyo ng inyong mga kuntil-butil sa nangyayaring ito sa ating bansa, sa Senado, sa Malacanang, sa Kongreso, sa issue ng impeachment, issue ng flood control. Kasi kahapon ang sabi ho nung aming nakausap na ekonomista at leader ng business sector na si Ginoong Sergio Luis Ortiz, talagang problematic tayo lalo na po sa economy because of this political hulabalos. What can you say about it? Well, I totally agree with that, no? Sobrang laki at sobrang dami nitong ating political noise na kinakasangkutan ngayon to the point that, the real intention and the real motive behind, the creation of a government, which is to govern, nasa-set aside talaga, no? And in the process, talagang yung ating economic imperatives, which is of course tied up to political stability, is actually, taken aside. And talagang malaking problema. Imagine we have 7.2 inflation, we have a very high GDP to debt ratio at this point, and yet ang ating mga politiko, ang ating mga both in the lower and upper houses, ganun din ang ating Pangulo, ang focus is impeachment and all this political turmoil happening in the country. And let's face it, this is really within the current context of the 2028 elections. Nothing more, nothing less. Yes, siguro accountability and justice is actually one side to it, but the bigger picture actually is geared towards 2028 elections and the positionings for the upcoming elections for that matter. But if we're going to ask them, ang kanilang binabanggit, Prof. Partner, is this is our constitutional duty. This is our constitutional mandate. We have to we have to take actions on this impeachment complaint. Kailangan, siyempre, imbestigahan namin, mag-hearing kami, kapagkat yan ay constitutional duty. But you were saying na it's all for the 2028 elections, Professor? Well, actually, kasi kung titignan po natin, yes, true enough, yung ating Vice President, maaari naman talagang may mga pagkakamaling ginawa. At yun nga, kinakailangan naman natin talagang idaan sa isang impeachment procedure. Pero parang kung titignan natin kasi yung orchestration and yung amount of resources that is being funneled to the issue of the Vice President, when in fact, the Vice President, ano ba talaga ang function ng Vice President? She's just the President in waiting, Kumbaga parang spare tire lang naman talaga siya, technically speaking. Pero yung attention, kasi yung tinitingnan natin, yung sobrang focus And let's face it, it's just simply because the Vice President declared her intention to run. And that the government, especially the current administration of BBM, is actually very cautious about her because she appears to be the only candidate who is steadfast in trying to make this government of BBM accountable for everything, the flood control, the billions of pesos that were lost, the gold that was nowhere to be found, yung Maharlika Investment Fund, at saka yung paglustay nga ng pondo, Kung totoo man yung binabanggit ni Senator Amy Marcos na ang bawat kongresista ay nakatanggap ng 20 million upfront, just for voting for the impeachment in favor of it. Napakamahal po talaga ng ating ikalawang Pangulo kung titignan natin. So ang aking tinitignan basically is kung paano ginagamit ng gobyerno yung kanyang makinarya, yung kanyang resources at kapangyarihan para nga masiguro na ang ikalawang Pangulo ay hindi na makakahabol ulit. Pero in the process, wala naman tayong problema ron because that's for accountability. Pero kasi nasa-set aside po talaga yung mas mahalagang papel na dapat niyang gampanan, which is of course governance. Kaya nasa gitna tayo ng crisis at mahirap ang buhay. Pero ang ating mga kababayan, nararamdaman natin yung tinatawag na political fatigue, the impeachment fatigue, because they feel that they're already being neglected, they're being set aside because of the political
considerations ng ating mga leader at the moment. Okay. Nabanggit niyo, Prof. Roylan, na nasa krisis po tayo. Pero equally importante din naman po ang issue ng issue ng accountability, issue po Tama ng po yun. hustisya. Ayun po So, ano po ba sa inyong palagay ang dapat gawin ng pamahalaan para balansehin naman ito? Kasi equally all the issues are very important at kawing-kawing po yan maaari pong makaapekto ang isang issue sa susunod po na issue. Itong issue ng ekonomiya, itong politika ay may epekto sa ekonomiya. Itong ekonomiya may epekto po ito sa, sabihin na natin, confidence po ng mga investors galing po sa ibang bansa. So ito po ay connected po So ano po ba ang sa inyong palagay ang dapat gawin para lahat po ito ay matutugunan? Wala pong may iwan na issue, but at the same time, hindi po mapapabayaan yung mga pangunahing pangangailangan at pampublikong serbisyo para sa taong bayan. Well, siguro po, I totally agree with that. Tama po yun, especially on the question of accountability, because much of our institutions are dependent on the reliability and the trust and the confidence, particularly ng mga foreign investors. At tama po yun, kaya nga po ako, I share the same sentiment na dapat talagang matuloy itong impeachment. Matuloy ito dahil it's a constitutional process, and at the same time, para nga maipakita natin sa buong mundo that our institutions are actually working properly towards accountability and fiscal justice. So tama po 'yon. Ang kailangan lang natin tignan dito is kung meron ba talaga tayong ginagamit na pondo ng pamahalaan para talaga bigyan itong mga kongresista na to na pumirma doon sa impeachment. That's one. Secondly, kinakailangan po ng masusing pagpapaliwanag ng ating pamahalaan kung paano ba talaga nagagamit at yung ating national budget, ano na ba yung nangyari doon sa mga bilyong-bilyong pera na nandun sa Maharlika Investment Fund? Wala na tayong narinig, yung gold na binenta, wala na rin na nakakaalam. And yung PhilHealth funds and many others, So, in short, hindi ito na i-communicate sa atin ng maayos. Thirdly, wala tayong masyadong nakikita na parang legacy projects or programs itong administration na to, particularly sa infrastructure. Yun nga sana, yung flood control could have been a very good, important legacy project ng pamahalaan. Yun nga lang, nauwi tayo sa scam, tsaka sa mga ghost projects. So, yun, these things I think are important. And of course, kung paano talaga tayo ina-navigate ng gobyerno sa crisis na to. Remember, we're the very first country to declare a national state of energy emergency. But after the declaration, there was no sense of urgency on the part of the government to craft meaningful programs or policies to cushion the effect, maliban doon sa ayuda. Pero ano bang mga structural or systemic programs na kayang ilatag ng gobyerno na talagang magtatawid sa atin dito sa crisis na to, Kasi yung epekto ng crisis na to, hindi lang natin ito nararamdaman ngayon. Actually, nagsisimula na nating maranasan, pero mas lalala pa ito sa mga darating na buwan. Ang tanong, handa ba yung gobyerno natin? May sapat ba tayong programa para dito? Yun yung pinakailangan ng mga sagot ng ating pamahalaan para maramdaman ng tao na oo, may politika, meron tayong kinakaharap na impeachment, tama naman yan. Pero kinakailangan din pakita ng gobyerno na nagtatrabaho rin sila para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Oo nga po, siguro po Prof, yung nabanggit nyo na walang nakikita po na legacy projects ang administrasyon, unfortunately po hindi po ito natututukan. And then yung sa krisis naman po, hindi po natin kasi maiiwasan ito, hindi po natin mapipigilan. So dapat magkaroon po ng mga programa yung pangmatagalan, sustainable po and yung mga programs na maaasahan po ng ating mga kababayan. Katulad po siguro nung supply po siguro ng enerhiya, gasolina man po ito, crude oil, kung ano man po like stockpiling, yung mga ganun. Medyo hindi po talaga natututukan. Hindi po tayo, walang vision, kumbaga. Hindi nakikita yung future, mga future na calamities po. Dagdagan ko lang yung kay partner, Karen ng konti, Pero syempre,
on the part of the palace, ang sinasabi naman, teka muna, di ba nyo nakikita yung 200,000 kada barangay na makikinabang, tapos yung pamimigay ng 10 kilong bigas, yung mga ganyan, no? Hindi ho ba daw yan Ayuda, eh? oo. Hindi ho ba daw naman yan eh? Parang, hindi ho ba daw naman yan eh? May tuturing na rin, I don't know, kung ligasiya ba yan? Kung ano bang interpretasyon nyo riyan? Pero ang problema po kasi, no, kaya nga kinakailangan talaga structural siya, systemic, because it needs to cut across all segments. Ang problema ho kasi, yung halimbawa, yung middle class natin, they are the ones that really is heavily burdened with all sorts of taxes. And yet, hindi naman sila naambunan ng ayuda. Yung at least yung nasa taas ng middle class, they are also sensitized because they have the needs, no? So paano naman yung middle class na siya talagang bumabalik sa ating ekonomiya? Wala sila nakukuha. In fact, may mga programa ang gobyerno na kung titingnan natin maganda kasi social amelioration siya, pero tayo ba kinukuha pa rin yung pera sa middle class pa rin, kagaya ng 40, so kaya nitong Lifeline sa Meralco, di ba? Pero ano ba ang naibibigay? Ano ba ang kayang ibigay sa sa mga middle class? Yung inflation hindi naman sila sila sensitized dito. Pero yung sweldo nila hindi rin naman tumataas, no? So yun yung mga kinakailangang i-address ng gobyerno, yung mga long-term reforms at tama po yung kanina, sustainable dapat. Prof, yung binabanggit nyo lang kanina ng mga issue ng what was that? Corruption scandals din yung ano ba yun? Anong binabanggit nyo? Yung sa gold, saan ba yun? Sa Maharlika. Sa Maharlika Investment. Yung well, of course, not to mention the flood control the scandal na sinasabi nga ay phenomenal, and this is the biggest scandal of the history of Philippine government. Pero well, of course, sabi naman ng iba, teka muna, di ba, may 125, kaya nga ini-impeach ang Vice President, may 125 million na hindi niya maipaliwanag kung bakit in 11 days nagastos yun. Yung dalawang dalawang bagay na yan, parehong corruption po yan eh. Paano nyo bang kuha nyo riyan? Well, yun nga po, no? Ang corruption kasi, technically, kahit nga, kasi the way we define corruption is using public office for private gain. So, whether piso yan o kung ilang bilyon yan, basta hindi sa'yo yan, that's also technically corruption. So, tama po yun, na tignan natin itong sa ating ikalawang Pangulo kung meron din siyang hindi na ipapaliwanag. The impeachment court technically is the right venue for her to state her positions, no? Pero gayon din man, kinakailangan din naman na yung dito sa flood control, siguro mas maganda sabay siyang umuusad. Pero kasi kung titignan natin for the past few months, especially nung nawala na nga itong ICI, itong Senate Blue Ribbon Committee, parang nalagyan ng takip itong si Panfilo Lacson. I don't know kung ano nangyari sa kanya, na wala na talagang kinahinatnan yung investigation. I mean, yung pangako sa atin na may mga malalaking isda na maipapakulong hanggang ngayon, maliliit na mga district engineers lang, mga maliliit na engineers ng DPWH ang nasampulan. So all these things, no, kinakailangan sabay na gumugulong kasi pareho namang pera ang pinag-uusapan dito eh. Pero bakit pagdating sa gobyerno at sa katiwalian ng administrasyong ito, mukhang ang ating mga institutions bumabagal. Pero pagdating sa ikalawang Pangulo, talagang masyadong mabilis, no? And I think one of the considerations we're seeing here is because of the election. Dahil kung halimbawa mapipigilan nila ang ikalawang Pangulo from running, that will mean walang magpapanagot sa kanila. Or walang maniligal sa kanila later on. Kahapon nga, partner, na nagulat tayo sapagkat mismong sabi nung ating na-interview na leader ng negosyo is yung flood control scandal, tama ba yung partner? Sabi, yan ang killer sa lahat ng mga kung ang tatanungin daw po yung feedback ng mga foreign investor, ang tawag nila yan killer eh. Parang killer corruption, talagang pinakamalaking corruption scandal. But paano kaya ho ito? Yun na nga, binabanggit nyo, sabi ni Senator Amy Ika, may mga pananakot, kakasuhan,
Bukod sa may mga nagsusuhol diyan sa impeachment na yan, yung mga na hindi boboto, kakasuhan. Paano ho ba yan? Yes. Ano ba, nawe-weaponize ba yung mga ganyang mga ganyang skandalo? Pagka ho nawe-weaponize yan, di baka wala na hong kapatukan yan. Totoo po yun. At yun nga po, it really casts a lot of doubt to the integrity and to the reason or to the rationality as to why we are having the impeachment. Lalong-lalo na kung mapapatunayan talaga na yung mga pumirma sa impeachment ay mabibigyan ng additional MOOE o mabibigyan ng mga FLRs or tinatawag natin for late release at saka yung upfront na 20 million. Because let's face it, kanina bang pera yon ipinapamudmod nila sa mga tao na pumirma sa impeachment? Pera ng taong bayan yun. So, they should really be held accountable for that. Kung ginagamit nilang resources ng pamahalaan. I mean, it really doesn't make sense na ang pinapatungkulan natin dito ng impeachment yung paggamit ng pondo ng hindi tama. Pero yung kaparaanan para i-impeach natin itong Vice President, paggamit din ng paggamit ng pondo na hindi naayon. At ito nga ay mas matindi kasi tatama to bribery kung totoo man ito. So, paano natin itatama yung isang pagkakamali? By committing another mistake. And all these things are happening right now, especially with what's happening in the Senate, nung nagkaroon ng palitan. Lahat naman ito ay magkakaugnay. Lahat ito ay pumapatungkol doon talaga doon sa impeachment. Yun nga lang, merong mga mas malalim sigurong pagpapakahulugan ngayon. And the way I'm seeing it, it's connected also to the possibility of the reopening of flood control investigations. Dahil kasabay ng pagbabago ng Senate presidency, maaaring mabago rin yung committee chairmanships, and definitely that will happen. So kung matatanggal si Pangulong Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, mas magkakaroon siguro ng direksyon at mas maaaring ito yung kinakatakutan ng Malacanang, Kaya nga maaring itong mga commotion na to na nangyayari sa Senate is in line with weakening the presidency of Alan Peter Cayetano at maaari magpalit later on kasi Malacanang would not want a Cayetano presidency in the Senate. That's really the bottom line. All right. Prof, thank you so much for again sharing your thoughts. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you po, Prof. Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you, Professor Proilan Calilong, isang political analyst.